Sa mundo kung saan ang mahika ay likas na bahagi ng buhay at ginagamit ng lahat sa kanilang araw-araw na pamumuhay, susundan natin ang kwento ng isang batang ulila na nagngangalang Asta, isang batang hindi makagamit ng magic ngunit may pangarap na maging susunod na Wizard King. Nagsimula ang series sa nayon ng Hage, kung saan natagpuan ng isang pari ang dalawang sanggol sa labas ng kanyang simbahan. Agad niyang napansin ang pagkakaiba sa ugali ng dalawang bata, ang isa ay tahimik at kalmado, habang ang isa naman ay masigla at nasobrahan sa enerhiya. Bagamat hindi niya alam kung sino ang mga magulang ng dalawang bata, nagpasya siyang tanggapin ang responsibilidad na palakihin ang mga ito, at tawagin sa mga pangalan na nakatahi sa kanilang mga damit, bilang Asta at Yuno. Makalipas ang 15 taon, sinusubukan mag-propose ni Asta kay Sister Lily na isa sa mga nagpalaki sa kanya, ngunit gaya ng dati ay palagi siya nitong tinatanggihan at ginagamitan ng magic upang siya ay tumigil. Bigla namang dumating si Yuno kasama ang ilang batang ampon para siya ay patigilin, kung saan pinaalalahanan siya nito na hindi pwedeng pakasalan ang mga madre, habang sinabihan na wala rin sa kanyang magkakagustong ibang babae dahil wala siyang apil. Dahil doon ay hinamon ni Asta si Yuno sa isang laban, ngunit sinabihan siya ng isa pang bata na hindi siya mananalo kay Yuno dahil sa kawalan niya ng mahika, isang bagay na bihira sa kanilang mundo. Kaya sinubukan patunayan ni Asta ang sarili sa pamamagitan ng pisikal na lakas at pagsasanay, pero sa kabila ng mga ito ay higit na namumukod tangi si Yuno dahil sa kanyang pambihirang kakayahan at likas na talento sa mahika. Ngunit sa kabila ng pagdududa nila kay Asta, patuloy ang pangarap ni Asta na balang araw ay makakapasok siya sa hanay ng mga Magic Knights at magiging sunod na Wizard King, tulad ng pangarap nilang dalawa ni Yuno. Subalit nang hindi sumang-ayon sa kanya si Yuno, tumakbo si Asta at tumungo sa lugar kung saan siya palaging nagsasanay. Doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman sisuko sa kanyang pangarap, at palagi siyang magsasanay upang punan ang kanyang kakulangan sa mahika. Nang sumapit na ang buwan ng Marso, ginanap ang Grimoire Acceptance Ceremony, isang mahalagang ritual kung saan ang kabataan na umabot na sa edad na 15 ay tatanggap ng kanilang sariling grimoire, isang aklat ng mahika na nagpapahusay sa kanilang mga magical abilities. Habang naniniwala si Asta na ito ang magbibigay sa kanya ng abilidad upang makagamit na siya ng magic at mapatunayan ang kanyang sarili sa lahat, isa-isa ng pinili ng mga grimoire ang kani-kanilang magiging mga tagapagmana. Ngunit habang ang lahat ay nakakuha, si Asta lamang ang namumukod tanging hindi nakakuha ng espesyal na aklat, kaya't pinayuhan na lamang siya ng tagapangalaga ng Grimoire Tower na muling subukan sa susunod na taon. Samantala, ikinagulat naman ng lahat nang biglang magliwanag ang nakuhang grimoire ni Yuno, dahil napansin nila ang 4 na dahon ng clover na isang simbolo ng swerte at pambihirang kapangyarihan, katulad ng ginamit ng unang Wizard King. Doon na ipinahayag ni Yuno sa lahat ang kanyang layunin na maging susunod na Wizard King, ngunit ipinahayag din ni Asta ang kanyang hangarin namang makipagsabayan bilang karibal ni Yuno, pero binaliwala lamang siya nito at tahimik na umalis. Subalit habang nag-aalisan na rin ang mga tao, isang misteryosong lalaki naman ang natutuwa sa kanyang natuklasan. Matapos ang seremonya, pilit pinoproseso ni Asta ang kanyang pagkabigong makatanggap ng grimoire, ngunit gaya ng dati ay determinado pa rin siyang makakuha nito at sundan ang kanyang pangarap. Samantala, inabangan naman si Yuno ng 2 maharlikang present sa seremonya kanina, dahil iniisip ng isa rito na dapat ito ang nakakuha ng espesyal na grimoire at hindi ang isang mahirap na katulad ni Yuno. Bigla itong umatake gamit ang isang fire magic, ngunit madali lamang itong tinabla ni Yuno gamit naman ang kanyang wind magic. Subalit habang hindi sila makapaniwala sa lakas ni Yuno, isang chain magic ang biglang umatake sa kanila at kinadena ang dalawa sa pader, habang narinig naman ito ni Asta sa di kalayuan. Biglang lumitaw ang misteryosong lalaki kanina at agad na iginapos si Yuno at kinuha ang grimoire nito, habang nagpakilala ang lalaki bilang si Revchi Salik, isang dating Magic Knight na naging tulisan. Habang ipinapaliwanag ni Revchi na balak niyang ibenta ang grimoire pati na ang kwintas ni Yuno sa black market, bigla namang lumabas si Asta upang iligtas si Yuno, ngunit tumama siya sa pader. Agad na bumangon si Asta at sinabi sa tulisan na ibalik nito ang grimoire ni Yuno, habang nakilala naman siya ni Revchi bilang ang batang hindi nakakuha ng sariling grimoire. Dahil doon ay nainis rito si Asta at sumugod siya kay Revchi, habang nagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake nito.
Aatake na sana si Asta ngunit nagawa pa rin siyang mapigilan ng mga kadena ni Revji, at pagkatapos ay ginamitan siya nito ng isang malakas na atake, na nagpatilapon sa kanya sa pader. Ibinunyag ni Revji na kaya ng kanyang mga kadena na sukatin ang kapangyarihan ng isang tao, at napagtanto niyang wala siyang nararamdamang kahit konting mahika kay Asta at sinimulan niya itong kutsain. Habang napapaisip si Asta na marahil totoo nga ang sinasabi ni Revji, naisip niya na sumuko na lamang at kalimutan na lamang ang kanyang mga pangarap. Ngunit nang marinig niya mula kay Yuno ang mga katagang huwag siyang sumuko dahil siya ang kanyang pinakamahusay na karibal, muling nabuhay ang determinasyon ni Asta na lumaban. Sa sandaling iyon, bigla na lamang nagdilim ang paligid, at isang black grimoire na may 5 dahon ang biglang lumitaw sa harapan ni Asta, habang mula rito ay lumabas ang isang malaking itim na espada. Habang ang 3 dahon ng clover sa isang grimoire ay sumisimbolo sa katapatan, pag-asa at pag-ibig, at ang 4 na dahon ay para sa swerte, ang 5 dahon naman ay sumisimbolo kung saan naninirahan ang demonyo. Bumagsak sa harapan ni Asta ang espada at hinawakan niya ito, habang sa kanyang likuran ay lumitaw ang anino ng isang demonyo. Habang sa loob ni Yuno ay hinahangaan niya ang dedikasyon ni Asta, naalala niya ang kanilang nakaraan kung saan unang niligtas ni Asta ang kanyang buhay. 10 taon na ang nakalipas, ito ang panahon kung saan hindi pa mapaghiwalay si Asta at Yuno. Habang noon ay isang batang iyakin pa si Yuno, si Asta naman ay palaging nandyan para sa kanya, na palagi siyang handang tulungan. Ngunit noon pa man ay nais na talagang pakasalan ni Asta si Sister Lily, habang palagi naman siyang sinasabihan ni Yuno na hindi talaga pwedeng ikasal ang mga madre. Isang araw ay binasahan sila ni Sister Lily ng isang kwento, tungkol kung paano nagsimula ang Wizard King. Ayon sa kwento, isang demonyo ang nagdala ng kadiliman at nagbanta na wasakin ang mundo, ngunit isang matapang na salamangkero ang lumaban at tinalo ito, at muling ibinalik ang liwanag sa mundo. Habang ito ang unang beses na narinig ng dalawa ang kwento ng Wizard King, doon na rin unang nabuo ang pangarap ni Asta na maging Wizard King balang araw, habang si Yuno ay tahimik din itong pinapangarap. Kinalaunan ay nagutos ang kanilang Father Orsi na dalhin ng isang sulat sa bayan, kung saan agad namang nagboluntaryo si Asta, ngunit si Yuno ang pinili nito dahil wala itong tiwala sa kanya. Bagamat nag-aalala si Asta sa pag-alis na mag-isa ni Yuno, lakas loob naman tinanggap ni Yuno ang utos sa kanya at agad din namang umalis. Nang makarating si Yuno sa bayan, nagawa naman niyang may hatid ang sulat sa isang lalaki. Ngunit habang siya ay pauwi ay bigla siyang hinarang ng isang lasinggero sa kanto, kung saan sinaktan siya nito at kinuha ang kanyang kwintas upang ibenta. Bagamat siya ay natatakot, sinubukan lumaban ni Yuno gamit ang kanyang wind magic, ngunit tinawanan lang siya ng lalaki at tinawag na mahina ang kanyang mahika. Ngunit bigla na lamang lumitaw si Asta upang kunin ang kwintas ni Yuno, subalit hinawi lamang siya ng lalaki. Gayunpaman, kahit patuloy na nasasaktan si Asta ay muli siyang bumabangon at paulit-ulit na kinukuha ang kwintas ni Yuno, at dahil sa kanyang determinasyon ay tuluyan ng napagod ang lalaki at iniwanan na lamang ang kwintas. Humingi ng paumanhin si Yuno dahil nasaktan si Asta, ngunit muling ipinaalala sa kanya nito na palagi itong nandyan para sa kanya. Balik sa kasalukuyan, dahil sa matinding pagsasanay ni Asta ay nagawa niyang gamitin ang malaking espada at hinawi lamang ang mahika ni Revji, habang sa isang hampas lamang niya nito ay tumalsik ang tulisan at tuluyan niya itong natalo. Idineklara ni Asta na siya ay magiging Wizard King kahit wala siyang mahika, at tutuparin niya ito gamit ang kanyang matinding pagsasanay at determinasyon na hindi sumuko. Natutuwa naman si Yuno dahil muli na naman siyang niligtas ni Asta, habang tinanong niya ito kung naaalala pa ba nito ang kanilang pangako noon sa isa't isa. Sumagot naman si Asta na hindi niya ito kailanman nakalimutan, at muli nilang pinagtibay ang kanilang tunggalian kung sino sa kanilang dalawa ang magiging sunod na Wizard King. Maraming siglo na ang nakalipas, isang makapangyarihang demonyo ang nagtangkang wasakin ang mundo. Ngunit ito ay napigilan at natalo ng isang dakilang salamangkero, na kalaunan ay kinilala bilang ang unang Wizard King. Ang titulong ito ay pinasa sa mga sumunod na henerasyon, habang binuo ang 9 na grupo ng Magic Knights upang tulungan ang Wizard King na mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Dahil naman sa nalalapit na Magic Knights entrance exam ay parehong nagsasanay ng mabuti sina Asta at Yuno, upang makasali rito at makapasok sa isa sa 9 na grupo ng Magic Knights. Samantala,
bumisita naman sina Father Orsi at Sister Lily kay Druot, ang naging tagapamahala ng Grimoire Acceptance Ceremony. Nag-aalinlangan si Father Orsi kung dapat bang sumali si Asta sa pagsusulit dahil wala itong mahika, ngunit ang totoo ay hindi niya masabing malulungkot siya kapag sabay na umalis sina Asta at Yuno. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Druot na ayos lang si Asta, dahil ayon sa dalawang maharlikang kanyang nakausap matapos ang insidente kay Revchi, ay umatras ang mga ito sa pagsusulit nang makita ang lakas ni Asta at Yuno. Nang mapapayag na nila rito si Father Orsi, napag-usapan naman nila ang kakaibang grimoire na nakuha ni Asta, ngunit hindi ibinahagi ni Druot ang kanyang hinala tungkol sa 5 dahon ng clover nito. Kinabukasan, habang nagsasanay si Asta, dumating ang isa sa mga bata mula sa ampunan na si Nash, kung saan tinawag nitong walang saysay ang pagsusumikap ni Asta, dahil ayon sa kanya ay ang mga mahihirap na ulila na tulad nila ay mahina at walang karapatan na mangarap. Ngunit sumigaw si Asta at sinabing huwag basta-basta sumuko, at ipinangako niyang patutunayan niyang kahit sino ay kayang tuparin ang kanilang mga pangarap. Kaya gamit ang kanyang espada ay dinurog niya ang isang napakalaking bato, na kung saan namangha naman si Nash sa lakas na pisikal ni Asta. Dahil kinabukasan na ang alis ng dalawa, naghanda sina Sister Lily at Father Orsi ng isang espesyal na hapunan na puno ng iba't ibang putahe, bilang pamamaalam kina Asta at Yuno. Nagbiro pa si Father Orsi kay Asta na makikita niya agad ito muli dahil hindi naman ito makakapasa sa pagsusulit, ngunit puwera biro ay palaging bukas ang simbahan para sa kanya dahil ito ang kanyang tahanan. Kinabukasan, bago umalis ang dalawa, nagpaalam na sa kanila ang lahat habang si Nash ay sinabi kay Asta na balang araw ay sasali rin siya sa Magic Knights. Nang tuluyan ng umalis ang dalawa, napuno ng emosyon si Sister Lily habang pinapanood ang dalawang mahal niyang miyembro ng pamilya na lumisan, kung saan naalala niya ang panahong una niyang makilala ang mga ito. Sinimulan na nina Asta at Yuno ang kanilang mahaba at mahirap na paglalakbay patungo sa royal capital ng Clover Kingdom, kung saan ginagamit nila ang kanilang mahika at lakas upang makaligtas sa kanilang paglalakbay. Kaya makalipas ang ilang araw ng paglalakbay ay narating na rin nila sa wakas ang kabisera, kung saan handa na sina Asta at Yuno na harapin ang kanilang pagsusulit, at gawin ang kanilang unang hakbang patungo sa pagiging Wizard King. Nang makapasok na sila sa loob ng bayan ng Kika, namangha sila sa dami ng pwedeng makita roon at sa sobrang mahal ng mga paninda. Matapos ang kanilang sightseeing, tumungo na ang dalawa sa lugar kung saan ang registration para sa pagsusulit. Habang nasa pila, doon ay kaagad na nakakuha ng atensyon si Yuno dahil sa taglay niyang grimoire na may 4 na dahon ng clover. Subalit nang si Asta na ang nagpakita ng kanyang grimoire ay medyo hindi ito pinaniwalaan ng clerk dahil sa sobrang luma na daw nito at hindi na maaninag, ngunit dahil sa ingay ni Asta ay pinayagan na lamang siyang kumuha ng pagsusulit. Habang naghihintay ang lahat ng examinees para sa pagsusulit, nilapitan sila ng mga anti-birds kung tawagin, isang uri ng ibon na dumadapo sa mga may mahihinang mahika. Kaya habang si Yuno ay hindi man lang dinadapuan ng kahit isang ibon, si Asta naman ay sobrang pinuputakte ng mga ito. Ngunit habang tumatakbo si Asta ay hindi niya sinasadyang bumangga sa isang lalaking may nakakakilabot na presensya. Nang sinubukan pagaanin ni Asta ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang joke, na tila overage na daw ata ang lalaki para sumali sa Magic Knights, biglang pinisil nito ang kanyang ulo at sinabing gusto na ata niyang mamatay. Nagsimulang makilala ng lahat ang lalaki bilang si Yami Sukahiro, kapitan sa isa sa 9 na grupo ng Magic Knights na nagngangalang Black Bulls, kilala sa pagiging magulong grupo at madalas na nakakapinsala kaysa nakakatulong. Nang subukan ni Asta na makawala sa pagkakahawak ni Yami, medyo napansin nito ang lakas ni Asta, ngunit tumigil lamang ito nang dumating ang dalawa sa miyembro ng kanyang grupo upang siya ay sunduin dahil magsisimula na daw ang pagsusulit. Pag-alis naman ng tatlo, nilapitan naman si Asta ng isa ring kalahok at nagpakilala ito sa kanya bilang Sekei. Nang magsimula na ang pagsusulit, isa-isang pumasok sa arena ang mga kapitan ng iba't ibang grupo ng mga Magic Knights. Habang namamangha ang mga kalahok sa presensya ng lahat ng kapitan, ipinakilala naman ni Sekei kay Asta kung sino ang mga ito. Una sa listahan ay si Nozel Silva, kapitan ng Silver Eagles, habang si Jack the Ripper naman ang kapitan ng Green Mantises. Si Fuego Leon Vermilion ang pangalan ng kapitan ng Crimson Lions, habang nagngangalang Charlotte Roselli ang kapitan ng Blue Roses. Nagngangalan namang Dorothy Unsworth, ang kapitan ng Coral Peacocks, habang ang malaking taong si Gueldra Poizot ang kapitan ng Purple Orca.
Ang pinakabata namang si Real Boys Mortier, ang kapitan ng Aqua Deer, habang si Yami ang kapitan ng Black Bull, ang pumiga sa ulo ni Asta kanina. Ang huli ay ang kapitan ng Golden Dawn na si William Vengeance, ang kinikilalang pinakamalakas sa lahat ng kapitan at itinuturing na pinakamalapit na maging susunod na Wizard King. Inanunsyo ni William sa lahat ng kalahok na siya ang magiging tagapamahala ng pagsusulit, kung saan gamit ang kanyang mahika ay biglang bumaba mula sa langit ang isang punong kahoy, na nagbigay ng walis sa bawat kalahok. Ipinaliwanag ni William na dadaan ang lahat ng kalahok sa iba't ibang pagsusulit, at ang mga kapitan ang susuri kung sila ba ay makakapasok bilang isang Magic Knights at matatanggap sa kani-kanilang mga grupo. Kaya para sa kanilang unang pagsubok, ipinahayag ni William na kailangan nilang sumakay sa hawak nilang walis at lumipad gamit ito. Habang madali sa ibang kalahok at kay Yuno na matutunan kung paano lumipad gamit ang walis, si Asta naman ay nananatili pa rin sa lupa at hindi pa rin mapaangat ang walis kahit kaunti. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kalbaryo ni Asta dahil nagtuloy-tuloy pa ang iba't ibang pagsusulit na nangangailangan ng mahika, na tila wala siyang naipasa kahit isa. Pagdating nila sa huling bahagi ng pagsusulit, inutusan ng mga kalahok na humanap ng kanilang kapareha para sa isang one-on-one match, upang ipakita ang kanilang galing. Agad na pinili ni Sekei si Asta at nagboluntaryo na silang dalawa ang unang maglalaban, ngunit isiniwalat niya na pinili niya ang bida dahil iniisip niyang mahina ito, na may kasama pang panlalait. Nang magsimula ang kanilang laban, agad na gumamit si Sekei ng isang magic barrier upang proteksyonan ang sarili, habang may kakayahan din daw itong umatake gamit ang mga magic bullets. Ngunit agad itong natalo ni Asta gamit ang kanyang espada sa isang sibak lamang, kung saan inisip ni William na gumamit si Asta ng magic, ngunit ayon kay Yami ay isa itong pisikal na lakas. Habang hindi makapaniwala ang ilan, buong tapang na idineklara ni Asta sa lahat ang kanyang layunin na maging susunod na Wizard King. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.